Bukod kay Bato, dito tayo kay Harry Roque. Ito na mga kababayan. Bukod kay Bato, dito tayo kay Harry Roque. Pinost po ito mga kababayan kanina lang ng GME News. Ito po, post po ng GME News yan. Kanina lang mga kababayan na patungkol kay Harry Roque. So nakasaad po sa post ng GME News sa kanilang YouTube channel, community, dito po nakalagay, PNP coordinating with Interpol for Harry Roque arrest. June 2, 2025. Nakipag-coordinate na po ang PNP sa Interpol para arestuhin si Harry Roque. Yan po mga kababayan. Kita nyo naman po, basahin ko lang po yung article ng GME News. The Philippine National Police or PNP is coordinating with the Interpol to arrest former presidential spokesperson Harry Roque who has been linked to a qualified trafficking in persons case. In a press conference, newly installed PNP Chief Police General Nicolas Torre III said that the communication with the Interpol is standard action. Oo. So, standard man yun. This is a whole government approach. The Department of Foreign Affairs is canceling his passport and the other accused so they will not be able to travel freely at sila ay maibabalik dito sa bansa, sabi ni General Torre. So, Interpol is just one of many mechanism that we can use and we can harness, we can tap para sa pagbabalik dito sa representation niya dito sa Pilipinas. Sabi ni General Torre. So, ito na mga kababayan, Harry Roque, PNP nag-coordinate na sa Interpol for arrest of Harry Roque June 2, 2025. Ano ang sabi ni Harry Roque, mga kababayan? Hindi daw siya natatakot na maaresto. Bakit? Ito mga kababayan. Pakita ko sa inyo, ano ang rason ni Roque? Hindi natitinag maaresto. Ito na, mga kababayan. Hindi raw magpaparesto si dating presidential spokesperson Harry Roque sa Kamara ngayong 2 beses na siyang na-cite in contempt ng House Quad Committee. So ito mga kababayan, hanapin lang. Dahil ako po ay lumabag sa batas. Tinawag na panggigipit ni Harry Roque ang Na-aresto na ng korte si Dat. Well, I would like to mapapang labanan ko, mapapang trabaho pa. As of yesterday, nung isang araw, 2 weeks ago, nakuha natin yung isa, pangalawa, nakuha natin yung pangalawa, 2 days ago. Kaya 2 over 51, may 49 pa natitira. So I just really, well, I would like to say na this is a case, a valid case, pending before our courts. Abogado naman si Harry Roque. Harapin niya kasi hindi ito yung kaso na hindi mo na pwedeng dalhin sa kalsada o para rally. You really have to come and submit yourself to the jurisdiction of the courts and make your case and give your arguments regarding your case. So I think it is but prudent for the other accused to just surrender themselves. May 2-3 kaso kasi ito Ang iba naman is bailable naman So just surrender yourself to the court, come to the jurisdiction, post bail so that you can prepare for your defense. Ngayon, sa mga talagang yung nasa human trafficking na warrant, di pasensya kayo, talagang Nobel recommended yan dahil napakabigat ng kaso na yan. Hindi yan ordinaryo na parang 1 o 2 lang ang naging biktima dyan at hindi lang kung ano-anong mga kaso-kaso yan. It is a very serious problem. It is a very serious case that they have committed and it was already established by the prosecution service that a probable cause is sufficient so that information will be filed on them in the proper court. And the court was convinced of the information. That's why they issued the warrant of arrest. Standard naman yun. This is a whole government approach. The DFA is canceling his passport and the other accused so that they will not be able to travel freely at sila ay maibalik dito sa bansa. So, Interpol is just one of the many mechanisms that we can use and we can harness, we can tap para sa pagbabalik dito, sa repatriation niya rito sa Pilipinas.
Oh, ayun na, mga kababayan, narinig nyo, sabi ni General Torre. So, ang ano natin dito ay si Harry Roque. Ah, so, sabi ni Harry Roque, So naniniwala po ako na itong kasong ito talaga ay paggigipit sa akin dahil sa aking political na paninindigan, dahil sa aking walang tinag na pagsusuporta sa mga Duterte, at naniniwala po ako na ito ay dahilan para magpalakas pa dito sa aking aplikasyon sa asylum dito po sa bansang Netherlands. So ako po ay uulitin ko, gagawin ko po ang lahat ng remedyo sang-ayon po sa ating batas para mapawalang visa itong impormasyon labang sa akin for qualified trafficking. At inuulit ko po wala po akong kahit sinong recruit at wala pong kahit anong ebidensyong sabuatan, at ang tanging dinidiin nila laban sa akin ay yung pagiging abogado ko, pagpa-follow up, ng Team AC pagsisiguro po. na ang operasyon na umuupa sa kumpanyang aking kliyente ay legal. Sa akin po, hindi po yan kasalanan. Yan po yung obligasyon ko bilang yan ang ginawa ng isang abogado para kaya pa magkakaroon ng abogado. Ang gusto mo nga is kukuha ka ng abogado para legal ang lahat ng mga hakbang na gagawin ng mga kliyente. So wag po kayong mag-alala. Napakadami pa pong remedyo na ating gagawin, at samantala po ay talaga naman pong habang nakapinpin na aking petition for asylum, hindi po sila magtatagumpay na ako po ay i-extradite pabalik ng Pilipinas dahil sa ayon po sa tinatawag na right to non-refoulement sa ilalim ng international law. Hindi po ako po pwedeng ma-deport back sa Pilipinas hanggang hindi matapos yung desisyon ng bansang Netherlands kung ako nga po ay bibigyan ng asylum o hindi. So, ayun na nga, mga kababayan, narinig nyo po na gagawain daw ni Roque ang lahat ng paraan para siya'y matanggap, no, at makapasa sa ina-apply na asylum. Ma'am Sweet Dali Babes Castro sa First Squad Forever, hello po, and kay Ma'am Team Ace, Ma'am Sophie, mega love shoutout po sa inyong lahat, at salamat po sa mga nag-advise dyan na inom ako ng gamot. Salamat po. 'Di ba? So yun, klarong-klaro, mga kababayan, at nakita nyo naman po na si Bato at si Harry Roque talagang lumiliit na po ang kanilang mundo. Kunti na lang ang kanilang araw. Hindi ko po sinabing kunti na lang araw, mamamatay na sila ha. Kunti na lang ang kanilang araw na sa kalayaan. Oh, hindi aabot ng June 12. Makukulong na tong mga to. Di ba araw ng kalayaan natin, June 12, Independence Day. Oh, so abangan na lang po natin siguro, mga kababayans, no? Kunti na lang ang araw nila. Oo, hindi natin alam kung ilang araw na lang at kailan. Di ba? So, ito, sunod mga kababayan. Ang ating pag-uusapan, Marcoleta. Nako. Ano na naman to, Kent? Bakit nandyan na naman si Marcoleta? Babayaran na ba yung kuryente namin na 2,000 pababa? Kasi sabi niya, kapag tayo daw ay Pilipino na kumukonsumo ng kuryente, 2,000 pababa, yan daw ay libre. Sabi ni Marcoleta. So ngayon mga kababayan, eto nga. Panibago na naman ito. Bukod sa libreng kuryente, eto naman, libreng kahihiyan. Sabi ni Marcoleta, mga kababayan. Eto, post po ito ng Impact Leadership, mga kababayan. So galing po ito sa Facebook, no, ng Impact Leadership. Ayan po. So kita nyo naman po si Marcoleta at si Sara Duterte magkatabi. So basahin ko lang po ha. Impact Leadership po yan, mga kababayan. Impact Leadership. So ito po ipinost kahapon lang. At sabi, sino kaya ang mapapahiya? Sabi sa article ng Impact Leadership. Senator-elect Rodante Marcoleta warned critics of Vice President Sara Duterte to junk the impeachment to avoid embarrassment. So Marcoleta is one of Duterte's ally pushing for the case dismissal. So ang sabi dito mga kababayan, huwag nang ituloy ang impeachment kung ayaw may mapahiya. Bakit nga ba mga kababayan? Para sa akin na mga kababayan, parang baliktad yata. Ano bang ibig sabihin ni Marcoleta dito na huwag nang ituloy ang impeachment kung ayaw mapahiya? Hindi ko magigets eh.
Sino bang mapahiya dito? Si Sara o yung mga maglilitis? Kasi unat sa poll mga kababayan, itong mga Mamirian Suzuki, hello po. Itong mga kongresista, kasama si Laila de Lima, Chil Jokno, at iba pa na 11 prosecutors panel ng Congress at itong 24 ka senador ang maglilitis. So ngayon, kung lilitisin ito ng senador at ng Kongreso, itong impeachment ni Sara, manalo man si Sara o matalo, hindi po ikakahiya ng senador at mga congressman ito. Bakit? Hindi naman